Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat makinabang sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo sa Diyos ng awa at patawad. Sinugod na kapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating at kapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos sa mga paripamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo na may tutubo sa sanlibutan. Ang kaligtan ng kanyang pagsilang ay mahintay nawa ng may pananabik at kagalakan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw, ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. Magpahayag ka, ang sabi ng tinig. Ano ang ipahahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya, ipahayag mong ang tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Nalalanta ang damo at ang mga bulaklak ay kumukupas kung sila'y mahipan ng hangin. Ang tao nga ay tulad lamang ng damo. Oo, ang damo'y nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ang iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok.
ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoon na makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin, sa kanyang kandungan ay pagyayamanin. At papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang poon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Alleluia, alleluia, kami ay gawin mong daan. At katarungan, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po ay patuloy sa atin pong pagninilay ngayong pong panahon ng Adbyento. At narinig natin sa mga pagbasa natin ngayon ang isa sa pinakamahalaga na tagpo sa ating buhay bilang naghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Kung paano sa mga pagkakataon na tayo ay nawawala, naliligaw, ay hinahanap tayo ng Panginoon. Gusto tayong hanapin ng Diyos para muling ibalik sa Kanya at bigyan bali tayo ng pag-asa at lakas na magpatuloy sa ating mga buhay. Dahil sa paghahanap ng Diyos sa atin kapag tayo ay nawawala, nagkakaroon pa rin tayo ng pag-asa para magmuli tayong magkaroon ng lakas sa buhay na ipagpatuloy ang ating misyon. Kahapon po, tayo ay nagdiwang ng Immaculate Conception, no? Solemnity of the Immaculate Conception.
At narinig po ninyo doon sa unang pagbasa kahapon, no? Si Adan at si Eva, no? Nung sila ay hindi sumunod sa itinuturo ng Panginoon na huwag nilang kakainin yung puno na nag-iisang punong yon na may bunga, no? Anong ginawa ni Eva at ni Adan, no? Sila ay sumuway. At nung sila ay sumuway, sabi po doon sa unang pagbasa, sila ay nagtago, no? Kaya dahil sila'y nagtago, sila ay nawala. At nung sila'y nawala, sila'y hinahanap ng Panginoon. Diba? Dahil hindi sila sumunod, kaya sila nawala. Dahil sila'y nawala, hinanap pa rin sila ng Panginoon. At yun marahil yung maganda na maririnig din natin sa mabuting balita ngayon, na ipinagpapatuloy pa rin ng Panginoon yung kanyang mga salita. Para sinasabi sa atin, paninindigan ng Diyos yung kanyang salita at sinasabi sa atin, kapag mayroon bang 100 tupa na wala ang isa, hindi kaya hahayaan mo nang nanginginain yung 99 at hahanapin yung isa? No? Gagawin kaya ng Diyos na hanapin yung isa. At kapag nakita niya yan, sigurado galak na galak ang Diyos dahil natagpuan niya yung isang nawawala. Siguro mga kapatid, hindi naman po masama na sabihin muna ng Panginoon, kakain naman yung 99 doon sa kaburulan. May ginagawa yung 99, magkakasamang kumakain. Sigurado, kampante, panatag ang Diyos habang kumakain sila. Hindi naman iniwan ng Panginoon yung 99 doon lamang sa kaburulan at sasabihin siguro, bahala kayo dyan, magutom kayo. Hindi. Sabi nga sa mabuting balita, iniwan ng kumakain. Ibig sabihin, mayroong ginagawa, mayroong lakas na maaari silang makuha habang sila'y kumakain. Kaya hindi sila maaaring magutom doon habang sila iniiwan. Mayroon silang lakas. At anong gagawin ng Panginoon? Hahanapin, susuyurin kung nasaan yung isang nawawala. At pag tinanong natin yung ating mga sarili, bakit kinakailangang hanapin pa? Isa lang naman. Meron pa namang 99. Alagaan na lang yung 99. Dadami naman yung anak niyan at dadami pa sa higit pa. No? Pero iba ang paningin ng Diyos. Iba ang pananaw ng Panginoon. Yung isang nawawala, mahalaga yan sa Diyos. Siguro, maaaring sabihin ng Panginoon sa atin, kahit meron akong 99, hindi iba itong iisang nawawalang ito. Kung yung 99 ay mahal ko, kahit itong isang nawawala, mahal ko rin yan. Akin yan, kaya dapat ko yang hanapin. Kahit siya'y naliligaw, kahit siya'y nawawala, hahanapin ko pa rin siya kasi akin siya. Mahal ko siya. At kapag mahal ka ng Diyos, kahit nasabihin mong ikay nawawala, gagawa at gagawa ng paraan ng Panginoon para ikaw ay makita. Hindi ka pababayaan ng Panginoon na nakakalimutan ka na lang, bagkus hahanapin ka hanggat sa ikaw ay makita. Kaya nga anong sabi doon sa mabuting balita? Kapag nakita niya yung nag-iisang nawawalang iyon, matutuwa ang Diyos, kukuhanin yung isang iyon, bubuhatin niya, ipapatong niya sa kanyang balikat, at galak na galak niyang ibabalik doon sa karamihan. Tuwang-tuwa na makita, kukuhanin at bubuhatin, at ibabalik muli doon sa kaayusan, katulad ng nasa karamihan. Ganyan mga kapatid, ang buhay natin sa ating Panginoon. Kapag ikaw ay nagbalik, kapag ikaw ay natagpuan muli ng Panginoon, galak na galak ang Diyos at ibabalik ka ulit niya doon sa karamihan na maayos ang buhay, masagana ang buhay at nasa mabuting lugar. Mga kapatid, kapag ba tayo ay nawawala sa Panginoon, ano ba ang madalas na dahilan? Kapag ba tayo ay nawawala at naliligaw, ano ba yung madalas nating dahilan? Diba? Usok-usok po yung mga salitang yan.
Pag sinabi sa atin, tayo ay nawawala ng landas, no? Nawawala sa tamang landas, di ba? Alam na po natin kung anong ibig sabihin yan, di ba? Pag tayo nawawala sa tamang landas, ibig sabihin, meron tayong ginagawang mali. Pero pwede gumagamit tayo ng masamang gamot, no? Binagbabawal na gamot, no? Gumagamit tayo niyan. Kaya sinasabi sa atin, ay, naliligaw na siya ng landas. Di ba? Minsan, ganyan yung ating pananaw. Naliligaw tayo, nawawala tayo kapag masama ang ating nagagawa sa ating buhay. At yan din gusto sabihin ng Panginoon. Yung kasamaan maaaring magpalayo sa atin sa Diyos at maaaring magpaligaw sa atin. Maaaring yan ang dahilan para tayo ay magtago sa Panginoon kapag tayo ay nakagagawa ng mali o masama sa ating Panginoon. Kaya nga, yun yung magiging dahilan Yun ang magiging dahilan kapag tayo ay naligaw sa Diyos. Kapag tayo gumagawa na ng mali, gumagawa na ng masama laban sa Panginoon. Nagtatago tayo. Nawawala na tayo. Yung ating focus, yung ating disposisyon, yung ating intensyon, yung ating ginagawa na pagsunod sa kalooban ng Diyos, nawawala na lahat. Bakit? Kasi pumapasok ang kasalanan at kasamaan sa ating buhay. Kaya nga ang Panginoon, ngayong panahon na siya'y hinihintay natin sa kanyang pagdating, ngayong Kapaskuhan, yan marahil yung isang magandang paalala ng Panginoon na dapat nating ayusin ang ating buhay habang tayo ay naghahanda bago sumapit ang pagsilang ng Panginoon. Baka nawawala pa tayo. Ilang araw na lang yung binibilang natin, baka nawawala pa tayo ng focus, ng atensyon at ng ating daan patungo sa ating Panginoon. Baka yung pagsilang ng Panginoon, hindi pa yan ang iniisip natin ngayon. Baka yung paghahanda na hinihingi sa atin ng Diyos, baka hindi pa yan ang ating ginagawa ngayon. Bakit? Kasi nandun pa tayo sa buhay na nagtatago at nawawala dahil namumuhay pa tayo sa kasalanan na ating ginagawa. Kaya mga kapatid, isipin natin mabuti, ano ba ang gusto nating mangyari sa buhay natin? Gusto ba natin yung habang buhay na lang tayong nawawala? Gusto ba natin yung malayo tayo sa Panginoon? Gusto ba natin yung tayo naliligaw sa Diyos? Gusto ba natin na hahanapin pa tayo ng Panginoon? Siguro, mas mainam na tingnan ng ating mga sarili na laging nasa tabi ng Diyos, nakikita ng Diyos, sumusunod sa Diyos, at kasakasama ang Diyos. Napakasarap lamang na habang ikaw ay sumusunod sa Panginoon, pinapastulan ka ng Panginoon at dinadala ka sa isang napakagandang lugar kung saan masaya ka, masagana ka, at mabuti ang nangyayari sa iyong buhay. Kaya po, ito marahil ay pinapaalala sa atin ng Panginoon ngayon. Kung may kasalanan man tayong nagagawa sa Panginoon, pagsisihan natin yung ating nagawang kasalanan. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Yan ang napakagandang paraan para tayo makabalik at magpakita muli kung tayo'y nagtatago sa Panginoon. Yan ang pinakamabisang paraan para hindi na tayo mawala sa tabi ng Diyos. Humingi ng tawad, magsisi sa nagawang kasalanan, at magbalik loob sa Panginoon. Kaya nga po sa mga parokya, kapag po yung mga parokya po ninyo ay may mga kumpisalang parokya ngayong panahon ng Adbyento, o kaya naman kahit hindi pa ang kumpisalang parokya, kahit yung ibang mga ordinaryong araw at nag-isip ninyo at napagnilayan ninyo, magsisisi na ako sa aking nagawang kasalanan. Go! Punta na kayo. Maghanap na po kayo ng pwede ninyong malapitang pari para mangumpisal. Kasi yan lang ang tanging paraan na pwede niyong gawin para hindi na kayo magtago o kaya naman ay mawala sa landas na itinuturo ng Panginoon para sa atin. Kaya nga po sa pagpatuloy ng ating pagdiriwang ng banal na misa, yan yung grasya na hingin natin sa Panginoon ngayon. Yung grasya na bigyan tayo ng kaliwanagan ng puso at ng isipan. Habang ating pinaghahanda ang ating sarili para sa pagdating ng Panginoon,
maiayos din ng biyaya ng Espiritu Santo ang ating puso't isipan na makapagsisi at makapagbalik loob sa ating Panginoon. Dahil pagkaraan natin pagsisihan ng ating nagawang kasalanan at kapag binago na natin ang ating mga nagawang pagkakamali, ang Panginoon ay nagagalak dahil muli niya tayong natagpuan. Muli niya tayong nakasama at tayo muli niyang pinastulan. Amen. Ang Panginoon ang ating pastol na nakakakilala sa bawat isa sa atin. Ialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos nang may pagkitiwala sa Kanyang pag-ibig para sa atin. At sa bawat panalangin ng ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging isang buhay na tanda ng tunay na malasakit at lubos na pangangalaga para sa mga itinakwil ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nalihis sa landas ng kabutihan, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol, na tumatawag sa kanila upang magbalik sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan, naway marinig ang tinig ng ating Panginoon na tumatawag sa kanila para sa pagbabagong loob at sa pagtatalaga ng buhay para maglingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng nagdurusa at may sakit, naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkalinga at paglingap na binibigay natin sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw na ay makapasok nawa sa pintuan ng kulungan at magdiwang na kasama ng pastol at bantay ng kanilang kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pinakamabuting Ama, gabayan mo kami sa matuwid na landas, dinggin mo ang aming mga panalangin at pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa parang ikaw ang higit na nakakaalam. Naway makasunod kami kung saan mo kami akayin. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Huling ihahandog sa iyo. Ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay, at anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling.
Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, Napupuno ang langit at lupa ng pinagpalaang naparirito, sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal na makaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapat kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Ngayon, isama-sama nating dasalin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka,
Ipasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin adya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahang tumanggap sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat
at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Panalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Para po sa ating mga kapatid na kasama natin sa pagdiriwang na banal na misa na ngayon ay may sakit, tayo po lahat ay manalangin para po sa kanila. Kung kayo po ngayon ay may karamdaman, tayo po ay lumapit sa Panginoon para sa kanyang pagpapagaling sa ating karamdaman. Panalangin para sa may sakit. Panginoong Jesucristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa ibang mga may karamdaman na kasama namin ngayon sa pagdiriwang na ito. Lobin mo nawang maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Pagalingin mo sila, Panginoon, hipuin mo ang mga bahagi ng kanilang mga katawan na may sakit at iyong pagalingin. Tulungan mong maunawaan nila na sila ay kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa kaliligtas ng sangkatauhan ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Patalastas po, naway maging handa ang ating puso sa pagdating ng Panginoon, halina't makiisa sa siyam na gabing paghahanda. Sa mga nais mag-alay para sa Misa Nobenaryo at Mass Sponsor ng Simbang Gabi at Misa de Gallo, tumawag lamang po kayo sa Religious Department. Ang telephone number po ay
925-7931, local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Ren Jose o si Miss Alinahe at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin at pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo tayo taglayang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Balang araw ang liwanag, matatanaw ng bulan, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.